Welcome mga kamista. Dito naman po tayo ngayon sa ating vlog at welcome back po para sa akin kasi bago po magpasko hindi na ako nakapag-vlog at ngayon na lamang po uli ako nag-vlog kasi na busy. Pero ilang araw pa lamang ang lumilipas sa ating bagong taon ay napakarami pong nangyari. Sobrang dami kaya marami po tayong hahabulin pero ito muna ang pag-uusapan natin at bibigyan natin ng komento mga kamista. Si Chavit Singson at walang iba kundi ang isa pang dinampot na general. Ito po ay si General Pokis na isang retired general po ng Air Force. So mga kamista, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po kay Chavit Singson at dito kay General Pokis. Ano po ang koneksyon ng dalawa? Bakit po natin sila pag-uusapan ngayon? Okay, ngayong araw na to, ng Lunes dyan sa Pilipinas ay nagpatawag po ng biglaan. Biglaan po agad-agad na press conference itong si Chavit Singson at di umano ay may inilalantad siya ng mga katiwalian po sa gobyerno. Allegedly, ito pong sinasabi niya ang gobyerno raw po na pinamumunuan ni BBM at nitong dating si Speaker Romualdez ay ang mga korap daw po talaga sa gobyerno. Biglaan po ito, all of a sudden, bigla-bigla, naglabas po siya ng press release ngayon na actually ongoing pa nga po until now yung kanyang conference na ipinatawag. Nagpatawag po siya ng media para po ilathala ito lahat sa telebisyon at sa social media. Pero ano po ba ang nag-ugat? Bakit po bigla-bigla na lamang ngayon pinasabog ito ni Chavit Singson? Siyempre, kaninang umaga po ay dinampot po si General Pokis sa NAIA. Pagbaba po niya ng eroplano, siya po ay dinampot ng mga otoridad. Dinampot pong ngayong araw na ito si General Pokis sa NAIA ng mga pulis at ang kanya pong kaso ay sedition. Ibig po yung sabihin nito ay siya ay dinadampot po sa sala na iinggan niya sa mga kapwa niya dating sundalo na mag-aklas at magrebelde at labanan ang gobyerno ni BBM. Ganun nga po ang nangyari mga kamista. Ito po kasing si General Pokis, bibigyan ko po kayo ng konting background. Si General Pokis po, siya po ay isang retired general na kaalyado ng mga Duterte. Sabihin na natin ng mga Duterte dahil talaga pong nasa side siya ng mga Duterte. At siya po ay nagpunta noon sa EDSA Shrine noong pong unang pagwewelga laban po sa mga Marcoses, sa gobyerno ni Marcos, ni BBM, at hinihikayat niya ang mga kasundaluhan, kaya po siya pumunta sa EDSA dahil nandudun po ang Camp Aguinaldo at ang Camp Crame. Sinasabi niya na dapat daw po na mag-aklas at labanan ng mga sundalo, ng mga general, dapat daw po silang lumabas na at labanan ang pang-aabuso ng gobyernong Marcos sa mamamayan sapagkat tinotolerate daw po nito ang pagnanakaw ng mga politiko na kanyang mga kaalyado at marami rin po siyang binitawan na salita na pinaparatangan niya itong si President Bongbong Marcos ng pagkikipagsabuatan po sa pagwaldas o pagbulsa ng bilyon-bilyon din daw pong halaga ng mga proyekto at pondo. So sa madalit salita mga kamista, ito pong ginawa ni General Pokis ay isang sedition. Ito pong sedition ay mabigat na kaso po ito sapagkat ikaw po ay dating sundalo at hinihikayat mo ang mga kasundaluhan na maghimagsik at labanan, maging peaceful man o sa pamamaraang physical sa armado na pabagsakin ang gobyerno ni BBM. So hindi po nagtagumpay sila dyan nung araw na yan at natatandaan naman ho natin na hindi lumabas talaga ang mga tao. Pero siyempre yung mga kaalyado nila ay nandoon at
talaga nananawagan ng pagpapabagsak sa gobyerno ni Marcos. At hindi nga po sila nagtagumpay. So ngayon po may lumabas po na mga usap-usapan, at isa na po ang isang vlogger na si Pebbles Talakera na nagbunyag sa mga plano nitong grupo ng mga general na ito, kabilang po si Chavit Singson. Sinabi po ni Pebbles Talakera sa kanyang vlog na isa raw po sa mga nagpondo o nagfund na pabagsakin si Bongbong Marcos para bayaran itong mga general na bumaligtad at labanan si Marcos ay itong si Chavit Singson. At kasama din daw po doon sa nagpondo at nagbigay ng pera ay si Arnie Tebes. So, ito po ang koneksyon na gusto kong pag-usapan natin. Dahil sa pagkakadampot po ni General Pokis sa pagkakahuli sa kanya ngayong araw na ito, ay lumalabas po ngayon na may koneksyon talaga itong si General Pokis at itong si Chavit Singson. Dahil nga po, ayon po sa vlogger na si Pebbles na may mga lalim na koneksyon din po dahil isa po siyang DDS vlogger at dati po talaga siya may mga kasama, mga bigatin ding mga Duterte supporter, ay nalalaman niya ang mga plano nila. At sinabi nga po ni Pebbles Talakera dito na nag-meeting daw po mismo sa Davao. At ito pong si Chavit Singson ay isa sa mga nagplano sa pagpapabagsak sa gobyerno ni Marcos, ni BBM, noong nakaraang taon ng Setyembre. At ngayon nga po ang araw na ito, at dahil nga po nagkadamputan na, siguro mga kamista, ay natakot bigla itong si Chavit Singson dahil nasa himpilan na po ng nasa kamay na po ng pulis si Pokis, at ito po ngayon ay isa sa ilalim na sa interrogation. At ayon nga po sa kanyang attorney na si Attorney Topacio ito comment lang. Itong si Topacio talaga, lahat ng mga kliyente nito nakukulong. Wala pa tong naipapanalo. Wala pa po talaga. Ni isa. Wala pang naipanalo yan si Topacio o naipagtanggol. Lahat po ng hinawakan yan, nadampot, nahuli. Dahil nga po sa mga pagkakasalang ginawa nila laban sa sa gobyerno o kung ano pa man yung nagawa nilang kasalanan. Pero anyway, diretso tayo mga kamista. Aside from that, maaari po ngayong ilabas, interrogate o imbestigahan ngayon itong si Pokis kung sino ba talaga ang namumuno at nagpopondo para sa kanila. Po pwede namang kumanta si General Pokis or po pwede rin hindi. Iyon ay depende sa mga mag-i-interrogate sa kanya at sa mga deal na ibibigay sa kanya. Paano kasi kung hindi siya saluhin ng kanyang mga kaalyado? Mapipilitang kumanta yung mama kung sino ang nagpopondo sa kanila. So mga kamista, at dahil nga po ayaw ng hindi ipinapakita ng mga pulis o ipinapakausap si General Pokis sa kanyang lawyer na si Attorney Topacio, hindi na niya ito mabibigyan hindi na niya maiko-coach ito kung ano dapat isagot. So ngayon, on his own ngayon si General Pokis sa kanyang interrogation. Pero mga kamista, eto ngayon, nagsasalita sa mga oras na ito si Chavit Singson sa nagpatawag siya ng conference at tinitira niya ng husto ang gobyerno ni Marcos at sinasabi niya sa mismong interview din niya na niloloko daw po ng gobyerno Marcos ang taong bayan at ano raw po ba ang inihintay pa ng mga tao. Dapat daw po ay mag-aklas na at labanan itong gobyerno ni Marcos. Yan po ay galing sa bibig ni Chavit Singson sa kanyang press conference ngayong oras na ito at nagpapakita siya kung ano-anong klase na kanyang meron siyang slide na pinapakita kung magkano, saan napunta, kung sino ang humawak ng pera, kanino umabot ang pera, bilyon-bilyong halaga ng pera ang hinawakan at nagbulsa. So marami po siyang inilabas sa araw na ito, sa kasalukuyang ito na kanyang inilalabas sa press.
Ito ngayon ang tanong natin mga kamista. Ito naman ay ating komento lamang at reaksyon. Sa tingin po ba ninyo, ano ang bakit po bigla-bigla na nahuli si General Pocis kaninang umaga, ngayong hapon, after lunch or lunchtime po, ay bigla na lamang pong lumabas si Chavit Singson at nagdadadakdak at nag-iingay ng kung ano-ano, samantalang alam naman natin ang hilatsya din ni Chavit Singson. Traitor tong taong to eh. Si Erap nga na best friend niya, tinrider din niya nung panahon ni Erap. O, si Atong Ang na best friend din niya, nakasama niya si negosyo, tinrider din niya. O, di po ba mga kamista, paano itong si Chavit Singson ay matagal na itong politiko. Pero, marami rin namang aligasyon sa kanya tungkol sa mga hindi magandang nangyari sa pamumuno niya sa politika. At marami itong si Chavit Singson, lahat ng mga mayayaman sinasabitan to basta't nasa politika. Si Joseph Estrada, kay Gloria Arroyo, kay Duterte, kanina pa ba siya sumabit? Basta't mga makikinabang siya, doon siya. Kay Pinoy lang hindi umubra yan eh. Kasi hindi siya pinatulan ni Pinoy. Hindi siya umubra. So ngayon, mga kamista, ano sa tingin ninyo ang nangyayari? Bakit nagkukumahog at nagtatatahol na itong si Chavit Singson sa mga oras na ito at hinihikayat na naman niya ang mga tao na ano ba raw ba ang hinihintay natin at bakit nananatili tayong tahimik at hindi pa natin pababain si Bongbong Marcos? Mga kamista, ako sa tingin ko lang nanginginig ang tumbong nitong si Chavit Singson dahil sa aligasyon ni Pebbles Talaquera na siya ang isa sa mga pander at dyan mismo sa bahay mismo niya sa Corinthians sa Quezon City nangyari ang bayaran ng mga general. At daan milyon ang ibinayad sa bawat isang general na kumampi at sumama sa kanila. So ngayon, kung itong si General Pocis ay magsalita na isa nga sa mga pander o nagpondo itong si Chavit Singson ay nahaharap din po sa matinding kaso si Chavit Singson. Siya rin po ay maaaring damputin ng alagad ng batas at makasuhan ng sedition din po. Kasama po siya rin. At pwede po, ang sedition po actually ay bailable. Pero depende po ito sa magiging evidence. Pag ang evidence po ay talagang mabigat at may mabigat na batayan, maaari po itong pumasok sa non-bailable offense ng sedition. So, kinakabahan na rito yung mga talagang mga dinadampot, hindi po dinudukot. Baka sabihin na ng iba dyan, dinukot. Kasi mahilig dyan ng mga, mga kakampi ng kabila. Ang sinasabi, dinukot. Si Duterte, dinukot daw yan. Kinidnap. So anyway, mga kamista, tayo, komento lang tayo. Nanunood lang tayo sa nangyayari. Ano ba talaga? Sino ba nagsasabi ng totoo? At sino ba nagsasabi ng hindi? Sino ba nagsisinungaling? At sino ba ang dapat managot talaga sa mga nangyayaring kaguluhan sa bayan natin? Maraming mga sumasawsaw, maraming mga may mga pagkakamali talaga. At marami rin naman ang talagang nasa likod ng kaguluhang ito na dapat talaga ay masolusyonan na rin. Kasi hindi titigil ang kaguluhan sa ating bayan, mga kamista, kung away politika lamang ang nangyayari. Banggaan lang sila, batuhan ng baho, batuhan ng bulok na sistema, ang taong bayan mananatiling nanunood na lamang sa kanilang away. Kailangan talaga may managot muna at may makulong din. Para sa ganon, ay matigil yung labanang yan at lumabas yung katotohanan at sa yung mga maiiwan sa gobyerno ay singilin din natin na gumawa ng tama para sa taong bayan. So mga kamista, sana maging maayos tong sistema na ito, makulong ang dapat makulong, managot ang dapat managot. Ano sa tingin ninyo? Bakit nagtatatahol? Bakit nag-iiyak bigla itong si Chavit Singson after mahuli si Pocis kaninang umaga sa NAIA? At ngayon pong after lunch, nagpatawag kagad siya ng press conference right away. Agad-agad. Forthwith, agad-agad nagpatawag ng conference itong si Chavit Singson
at tinira na niya ng tinira ang gobyerno at nanghihikayat na rin siya ng ibang tao na ano raw pa ba ang hinihintay natin. Ito raw pong gobyernong ito ay bulok at hindi maaasahan at niloloko lamang tayo. Dapat daw po hindi na tayo magpabaya at lumabas na raw po tayo at labanan ang gobyerno. Yan po ang sinasabi ni Chavit Singson. Allegedly, talagang pinaparatangan ni Chavit Singson ang gobyerno ni Bongbong Marcos at yung mga ibang politiko na sinasabi niyang kasangkot sa nangyayaring nakawan sa gobyerno ng mga Marcoses. So mga kamista, hanggang dito na lamang muna at magsusunod pa tayo ng ibang topic sa mga darating na araw at pag-uusapan din natin ang nangyaring pag-aresto na ginawa ng United States of America sa presidente ng Venezuela. Pag-usapan po natin yan, bakit ginawa ng Amerika yan, ano ba ang pakay talaga ng Amerika sa Venezuela, at ano ba talaga ang pagkakamaling nagawa ni Maduro, ang presidente ng Venezuela. So mga kamista, hanggang sa susunod, sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum. God bless us all. Hanggang sa muli, kung bago ka po dito sa aking channel, paki-subscribe, like, and share naman po para lumago po yung ating community. Na malapit na po tayo mag 14,000. Maraming salamat po sa mga subscriber natin at Happy New Year po sa inyong lahat. Hindi po tayo anti-government, antay po lamang tayo sa mga korap na politiko. Pag ang politiko ay gumawa po ng tama, purihin po natin. Pag ang politiko ay gumawa ng mali, ay punahin po natin at ipaaramdam sa kanila na tayo ay nagmamasid sa kanilang ginagawa. Mga kamista, ang 2025 po ay taon na talagang sumubsob ang bayang Pilipinas sa mga flood control scandal. Maraming nalunod sa baha, maraming nasirang kabuhayan. Ang 2026, papanagutin po natin sila. Hanapan natin ng solusyon, hanapan natin ng hustisya. Papanagutin ang mga nagkasala at hilingin sa gobyerno na huwag hapkok lamang. Kailangan inumpisahan ito ng gobyernong BBM, dapat tapusin nila. May makulong naman talaga sana na yung bigatin, hindi yung mga kasabwat lang. Dapat yung mga nasa pwesto rin na kongresista at senador na isinigaw na yung pangalan, sana iimbestigahan na rin. Hindi lamang yung ang nakukulong ay yung mga mabababang empleyado ng DPWH at yung mga nagnanakaw naman ho na kontraktor na aminado ay pag nagsauli na ng pera, magiging state witness na. Parang hindi naman ho yata karapat dapat yun. Kahit magsauli pa sila ng pinagnanakaw nila, ay hindi sapat yun. Dapat pa rin po silang mag-serve ng kulong. Although, lighter terms na nga lang po ang mangyayari. Pero sana, sabihin po nila kung sino ang talagang kasabwat nilang mga politiko. Para naman tayo mga Pilipino, magkaroon ng hustisya. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga kamasta ko dyan. Thank you very much.